Siguro naman po, napanood nyo yung balita. Magkabi-kabilang balita na po yan. Napatay na po si Tambaloslos alias Tikbalang. Ayan po. Patay na! Hindi lamang po siyang namatay. Pati po yung 215 na mga kongresistang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, patay na rin po, nagkamatay na rin po silang lahat. Pero hindi po yung physical na katawan nila ang namatay, kundi ang namatay po dito kay Tambaloslos yung kanyang pangarap na maging presidente. At dito sa 215 na mga sa kongresistang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, patay na rin yung pangarap nilang lalo pang makapangulimbat ng higit pa doon sa ibinayad ni Tambaloslos na 150 milyon kada pirma para lang sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya ko po sinabi, napatay na itong mga ito dahil nga po, balita po yan sa Channel 7 kagabi na dinismiss na po ng Supreme Court yung impeachment na yan kasi nga po illegal po ang mga pinaggagawa nitong mga congressman na mga tanga na ito. Anyway, pag-usapan po natin yan mamaya at gusto ko lamang pong ipahatid muna ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Saan man po kayo naroroon, na sulok ng daigdig, ligtas kayo sa anumang sakit, sa anumang uri ng problema sa buhay. Bagkos ang madalas kong sinasabi rito, ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. At iyan po ay malapit nyo ng makamtan. Ayan. Lalo na po kung matuloy na itong bakbakang Basti Duterte at saka itong si Nicolas Torre sa boxing match na yan. Pero para sa akin, sana hindi na boxing eh. Patayan na lang. Kaya nga itong mga 215 na mga pumirma sa impeachment sa Sara, hinahamon ko, patayan agad. Wala nang boxing-boxing. Patayan. Diyan sa Lunita para mabawasan na po natin yung mga kawatan dito sa ating bansa. Imagine nyo mga kababayan ha, kayo na lang po mag-isip. Sa 215 na mga kongresista na binayaran tigwa 150 million para pumirma lang sa impeachment ni Sara na yan, gaano kalaki yan? Kung yan ay naitulong ng tama dito sa mga mahihirap nating mga kababayan, di sinsanay wala nang naghihirap, wala nang nagugutuman tayong mga kapwa Pilipino. Ay ang problema dito sa mga yawa na ito, sila lang yung nag-i-enjoy sa pira natin. Yan po yung mga yan. Okay. Kailan kaya ang schedule ng libing ni Tambaloslos? At talaga namang good news ito. Hindi lamang po yan at balitang-balita po lahat yan. Kaya hindi ko na po kailangan pang magpakita pa rito. Nandyan po yan kay Atty. Harry Roque na vlog. At nandoon din po sa Channel 7 kagabi. Yan po. Kaya hindi ko na kailangan magpakita rito. So, ibig sabihin, yung pangarap ni Tambaloslos na either maging presidente or maging prime minister ay totally patay na po. At yung pong katawang lupa nito ay maaaring susunod na rin. Baka sakaling magpakamatay na rin ito. Dahil siyempre, sa dismaya, dahil dinismiss na ng Supreme Court yung usaping impeachment na yan kay BP Sara, ay baka magpakamatay na nga lang talaga tuluyan ito, yung kanyang katawang lupa ang mamamatay. Kasi itong pong sinasabi ko rito, patay na po yung kanyang pangarap. Okay. At doon naman po sa magko-comment na naman ito, huwag kayong magko-comment na hindi nyo napapanood ang video. Ano?
Baka mamaya dyan sa title pa lang mabasa ninyong patay na, aba ay sasabihin nyo na naman fake news ako. Hindi ko po sinabing patay na ang katabang lupa ni Tambaloslos. Ang sinasabi ko po, patay na ang pangarap nitong maging presidente kasi nga po, dinismiss na ng Supreme Court yung petition doon sa legality ng impeachment na yan. Yan. Article of impeachment na yan. Yun po ang sinasabi ko. Ganon din po yung mga congressman na 215 na mga gunggong at mga buayang ito. Aba, ibalik ninyo yung 150 million. Kung kayo ay nasa may delikadisa pa kayo. Kaya itong mga ito, kaya pumirma yan, maliban sa 150 million na ibinayad di Tambaloslos sa kanila, pangarap pa rin nila na kapag nanalo itong si Tambaloslos sa 2028 at kung na-impeach nila yan si BP Sara, aba, mas pangarap nila lalo pang magkamal ng malalaking pira itong mga buayang ito. Ayan. Kaya dapat itong mga congressman na mga kawatang ito, dapat nang isumpa na magkamatay na lang kayong lahat. Kaya sinasabi ko rito, wala naman kayong kakwinta-kwinta, kundi ang talagang alam ninyong gawin, pahirapan palalo itong mga kababayan natin. Yan ang totoo. Pero ang iniisip ninyo, kunwari ng mga animal kayo, ay boto nyo lamang ako. Ganyan eh. Pagagandahin ko ang buhay ninyo. Hindi ba't yan lagi ang naririnig namin tuwing eleksyon? Na mga buwaka ng ina ninyo na hindi pa kayo magkapisti-pisti buong pamilya ninyo. Ha? Wala na kaming paniniwalaan sa inyo. Ngayon nga lumabas yan. Na 150 million pala ang binayad sa inyo ni Tambaloslos. Ngayon, saan ba nanggaling itong binalita ko ito? Sa mismong kasama ninyong congressman din na itong si Toby Chanco. Yan. So ngayon, deserve nyo murahin ng mga animal kayo. Sa totoo lang. Dahil sa katangahan ninyo, sumalisali pa itong mga pare na mga manyakis na mga pare na ito, yung mukhang bayawak at mukhang palaka na pare na ito, at itong Pastor Abante na bayawak na ito na dila lang ang mahaba nito. Dinidisplay lang yan dila niyan, pero ang totoo niyan, ang utin niya napakaiksi. Kaya tingnan mo yung anak. Ano nangyari sa anak niya? Maiksi din. Kasi maiksi ang utin. Abante na yan. Yan yung itong mga taong, itong mga demonyo talaga itong mga taong ito. Kaya sabi ko nga hindi ako maghahamon dito ng suntukan. Ang gusto ko rito, patayan agad. Kayong mga kawatan, uulitin ko ang hamon ko, kayong mga kawatan, hinahamon ko kayo ng patayan na mayroon tayong pustahan para pakinabangan nitong aking mga subscriber. Yan ang hamon ko sa inyo. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Lahat kayo. Itong mga 215 na mga pumirma sa impeachment ni Sara, sige, magsama-sama kayo. Kuyugin ninyo ako. Diyan tayo sa Lunita. Diyan tayo sa Lunita. Mag-invite tayo ng mga international media para makita nila kung papaano ko lagutin sabay-sabay yung mga hininga ninyo. Yan ang hamon ko sa inyo. Hindi lang yun. Siguro naman yung 215 kayo na pagtulong-tulungan ninyo ako, di madudurog ninyo ako, di ba? Kasi ginaarat na. Tanggapin na agad itong hamon ko. Si Torre, tinanggap agad yung hamon ni Baste. Tanggapin nyo rin ito. Total, kayo 215 itong hinahamon ko eh. Kung na kayo, sama-sama. Walang pan dito, hindi isa-isa. Sabay-sabay nyo akong kuyugin. Ang ibibigay ko pang bintahe sa inyo,
10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Kapag ka hindi ko nagawang lagutin ang hininga ninyo sa loob ng 10 segundo, talo ako. Yun lang yun. Balikan natin itong pinaggagawa ninyo. Nakakahiya kayo dyan sa kamera. Kung ako sa inyo, sunugin nyo niya yung mga opisina ninyo kasi nakakahiya kayo. Sa totoo lang. Lumabas lang ito ngayon. Itong desisyon ng Supreme Court, ipinakita nyo lang yung mga kabubuhan ninyo. Nakikita na yung mga kabubuhan ninyo, mga bugok kayo. Kung nandito lang kayo sa harapan ko, kayang-kaya kong isalaksak sa pagmumukha ninyo ang salitang bugok. Bobo. Ayan. See? Wala, tingnan nyo. Nakakahiya kayo itong Joel Chua na ito. Na mga portweed na yan. Mga bobo. Sumali pa dyan itong mga pare na mga manyakis na ito. Ay, para kon lang naikwento ko na po ito. Pero doon sa mga bagong hindi pa ninyo na alam itong kwentong ito. Ito po yung totoong nangyari. Yung mga kasama ni Dilima na mga pare na yan, yung pare na yan, yung isang pare dyan na adik. Minsan, nagsimba ako. Doon po ito sa mga hindi nyo pa alam, para lang malaman ninyo. At doon naman po sa nakakaalam na, ay makinig na lang po kayo. Okay, doon sa adik na pare, siya pala ang nagmimisa noong araw na yon, nung nagsimba ako. Siyempre, yung bigayan kunin na natin, paiksiin na natin ang kwento. Nung bigayan na ng ostya, di ba? Alam nyo naman yan. Pag nagbibigayan ng ostya, ito ang katawan ni Jesus. Siyempre, ang sagot mo dyan, Amen. Amen. Katawan ni Jesus, Amen. Amen ka ng Amen, katawan ni Jesus. Ayan. Ngayon, itong pare na adik na ito na, nagbibigay na ng ostya. Magkakasunod kami, yung sinusundan ko, yung siksing babae na spaghetti lang, spaghetti ang suot. Kaya isa pa dito sa mga sa mga pare na ito, pinapayagan yung mga ganyan. Makikipagkita sa Panginoon, ang suot ay karimari-marim. Kaya sige, tuloy natin ang kwento. May kasunod ako na naka-spaghetti. Kulay pula pa man din yung spaghetti. Una. Tapos may sinusundan pang lalaki yung babaeng naka-spaghetti. Sabi nitong adik na pare nito, laging kasama ni Dilima. Ito ang katawan ni Jesus. Amen, Padre. Di ito na. Pagdating doon sa naka-spaghetti ng suot na siksing babae, hindi na makapagsalita yung adik na pare. Napatigil siya. Hindi siya sabing itong katawan ni Jesus na natigilan talaga, na ganyan. Kung baga sa cellphone, naghang. Ayan. Tapos tinitigan niya yung babae. Ang sabi niya doon sa babae, Iha, bakit anya ang dibdib mo ang puti-puti? Sabi ng babae na naka-spaghetti, ay kasi Father, hindi naiinitan, kaya maputi ang dibdib ko. Kalukuhan anya! Sabi ngayon itong pare na adik nito. Bakit itong bayag ko, ang itim-itim, hindi naman naiinitan? So, iyon ang kwan. Hindi lang nagmanyakis itong pare na adik nito, talagang inutugan talaga. Madinin mo. Kalukuhan daw yung sinabi ng babae na naka-spaghetti na kasi hindi raw naiinitan yung kanyang dibdib kaya maputi. Kaya siningit niya bakit daw yung kanyang bayag hindi naman naiinitan, ang itim pa rin. Di bastos itong pare na ito. Noong sa akin na pupunta, isusubo niya yung kwan, yung ostya, pinilipit ko yung kamay, sa kanya ko isinubo. Sabi ko sa kanya,
bakit mo kakamayin yung sinasabi mong katawan ni Kristo na nagkamot ka ng bayag mo, lamunin mo, sabi mong ganyan. Yan, yung adik na pare na laging kasama ni Dilima at saka yung parang mukhang palaka na pare. Yan yun. Oh. Mga bastos, mga pare na ito, manyakis pa, adiktos pa. Yan. Balikan natin itong mga animal na mga politikong ito. Ngayon, ikaw, Lacson. Mamaya na natin pag-usapan yung posta natin, ha? Lacson at saka Soto na nagmamagaling. Nang sinasabi nyo, gusto nyong ituloy yung impeachment na yan. Katagal-tagal mo naging Senate President, na katagal-tagal mo naging senador, ikaw na Soto ka, na manyakis ka. Bakit mo sasabihin na gusto mong ituloy yung impeachment? Ayan na, nagsalita na ang Supreme Court. Ikaw rin, Lacson, pareho kayong mga bogok. Mga putang pan kayo. Putang na nyo. Mga bobo. Ano? Yan sinasabi ko. Hanggat ibinoboto ninyo itong mga ganitong klaseng mga tao na ito, na nagmamagaling, nagmamarunong, na wala naman talagang alam, magdusa kayo. Sabagay, hindi po natin malalaman kung talagang ibinuto nga ba ng tao ito. Hindi po, kaya wag po tayong maghusga. Yung dahil paulit-ulit ko po sinasabi na yung mga matatanda na yan, paulit-ulit dyan sa Senado at sa Kongreso, huwag nang iboto yung mga animal na yan. Pero nanalo pa rin, so hindi natin alam kung ibinuto nga ba o talagang minanipula nitong Garcia na ito na pandak. Buisit ka, Garcia. Hayop ka. Ano bang gusto mo? Hinahamon kita ng patayan. Pero iposta mo lahat yung mga ibinayad sa iyo ng mga politikong ito. Bilyon ang kinita nitong animal na ito. Buisit ka, Garcia. Sabi ko sa iyo, pagka nagkita tayo, lalo kitang ididiin na ganyan para lalo kang pumandak na animal ka. Hayop ka, unano ka, hayop ka. Sabi ko, darating ang panahon. Darating tayo. Na magkita-kita tayo. Darating ang panahon na nandyan ako. Na uutusan ko na lang kayo, nagilitan nyo mismo yung inyong mga liig. Magkikita-kita tayo. Lacson, ikaw na isa ka ring bobo. Sa halip na makikipagpostahan ka, sana itinulong mo lang sa ating mga kababayan niya pinuposta mo. Pero sige lang, maganda naman yan. Sumausaw ka pa dyan sa usaping boxing-boxing na yan. Pero mas maganda ka. Ngayon, tinatanong kita, magkano ang pwede mong iposta dito kay Torre? Magkano? Yun ang gusto kong malaman. Ikasa na natin. Kung 100 million, ikasa natin. Parehas natin ilagay dyan sa bangko ang pera ng pamumusto natin. Ngayon pa lang. Buisit ka. Isa ka rin. Di ba naging chief PNP ka rin? Itong Lacson na ito, kahit na iparating nyo ito sa kanya, sabi ko sa inyo, makita lang niya yung anino ko niyan, yung noo ko lang, pag nakita lang niya yung noo ko, pag hindi ko maripas ng takbo yan, dyan pala magpupustahan na tayo. Sino ang makikipagpustahan ng mga kandyan? Mga politiko. Tapos, ikuan nyo, i-sit up ninyo, itong si Lacson. Halimbawa sa isang restaurant, hindi niya alam na ako ang darating. Magkwento-kwentuhan lang kayo, tapos biglang papasok ako sa restaurant kung saan yung meeting natin. Once na nakita lang itong noo ko, pag hindi ko maripas ng takbo yan, dyan magpupustahan tayo. Kahit pag-aano karami ang bodyguard niyan. Maraming mga bodyguard to. Sinabi ko na nga sa inyo, may senador diyan na may bodyguard na 50. Imaginin mo yung mga binabayaran natin na yan. Binabayaran ng pera ng bayan ng mga kakapal ng pagmumukha nito mga ito.
Kaya dahil mayroon pang pag-asa itong si VP Sara na maging presidente, isasuggest ko kay Sara Duterte na tanggalin lahat yung mga military, mga pulis, na mga bodyguard ditong mga politikong ito. Dahil pwedeng-pwede. Kasi ginawa sa kanya. Ngayon, yan ang unang-unang isasuggest ko kay Sara Duterte. Tanggalin yang mga pulis at mga military na mga nagbabodyguard dito sa mga animal na mga politikong ito. At doon na tayo magbabakbakan. Hay nako, nakikinikinita ko na sa inyo kung paano kayong luluha ng dugo pagkakaharap nyo na ako. Tandaan ninyo yan. Itong pagpapahirap ninyo dito sa mga kababayan ko, higit doon ang ipaparamdam ko sa inyo. Ano ang gagawin ko sa inyo? Simple lang. Magpapaprepare lang ako ng isang drum na suka. Tapos 2 sakong asin. Tapos 2 sakong siling labuyo. Didikdikin yan. Ilalagay doon sa isang drum na suka. Tapos ako mismo ang hihiwa yung anit ninyo dito sa tuktok ninyo. Tapos sabay kong ibababa yan. Ibig sabihin, matatalupan na kayo. Pag natalupan ko na kayo, saka ko kayo ilulublob dito sa isang drum na suka na may asin na may dinikdik na siling labuyo. Pag hindi kayo, gagawin ko yan. Ibibidyo ko yan. Pag hindi ko nagginawa yan, sabihin nyo sinungaling ako. Kaya ngayon pa lang, share nyo na itong mga sinasabi ko rito. Para ngayon pa lang ay matuto na silang magdasal. Dahil hindi na mababago yung desisyon kung tatalupan ko itong mga animal na ito. Share nyo na ito. Ipaparamdam ko sa kanila kung papaano lang pinahirapan itong mga kababayan ko na ngayon ay gutom na gutom. Pero sila walang katigil-tigil sa pagnanakaw ng pira ng bayan na naging dahilan ng kahirapan itong mga kababayan ko. Huwag kayong mag-alala. Kung ano itong binitawan kong salitang ito, makikita ninyo yan. Litra by litra. At lahat yan. Ibibidyo ko para makita ng buong mundo na itong mga kawatang ito, si Birana lang pala ang magbibigay ng parusa sa mga animal na ito. Maniwala kayo at itaga nyo ito sa kahit na anong bato itong sinasabi kong ito. At maging dyan sa ulo ni De La Rosa, itaga din ninyo para hindi nyo makakalimutan itong sinasabi kong ito. Saka itong mga panito, itong mga pare na mga manyakis na ito, tatanggalan ko ng utin yan. Ay, hindi naman mga utin, mga titi lang yan. Kaliliit. Sinasabi ko nga yung pastor na yan, ay sus kaiksi-iksi ng kanyan. Titi niyan. Kaya itingnan nyo, yung anak niya, ang iksi din. Oh. Tanginan niyo. Okay. So, sa mga subscriber ko, ay manatili tayong manalangin. Sana matuloy itong boxing fight ni Baste Duterte
at itong si General Torre. Pero dapat yan, Baste, isinama mo na yan sa isang kondisyon na kapag natalo mo siya, dapat lumayas na siya yan bilang isang chief PNP. Not unless, kung sigurado mo na kapag binanatan mo yan, matutulog yan ng habang panahon at ililibing na lang. Pero dapat yan nga, sinabi mo, baka makasurvive, ay pati yung pagiging chief PNP niya, dapat may pusta yan. Marami nang nagkukuha ng mga pustahan na yan. Uulitin ko lang, sa lahat ng gustong makipagpustahan, basta ako, nandito ako sa side ni Baste, kahit magkano pa yung pusta ninyo, tatapatan ko. Ganun lamang yon. Sana maliwanag yan. Ipon-ipunin ninyo yung mga gusto makipagpustahan at nandyan sa side ni Torre. Gusto ko nga itong mga, oy, nakalimutan ko pa pala itong putang ng Gadon na ito. Umipal ito si Gadon. Muntik ko nakalimutan tong animal na ito. Napagkalaki-laki na parang troso ang ilong. Ha? Magkukan daw siya. Magbubuluntaryo daw siyang mag-repair itong Gadon na ito. Itong bubo na ito. Yan yung nagpauso ng bubo na siya naman yung numero 1 bubo. Sa totoo lang po na ikwento ko na sa inyo kasi nandito rin po yan sa Mindoro. Kiniklaim niya yan na taga Mindoro daw siya. Pero ito po yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Pagkaganyan pong mga itsura, kagaya na itong itsura ni Gadon na pagkalaki-laki ng ilong na parang troso, kung dito po ay pumunta kayo sa amin dito sa Mindoro at nakakita kayo ng ganyang itsura ni Gadon na yan, yan po ay mga dayo lang dito sa amin. Hindi po talaga taga Mindoro yan. Dayo nga lang. Baka nga yan may lahi pang Afrikano yan. Kaya, kasi dyan lang sa ilong makikita nyo na parang troso. Pwede nyo nga ipatistis yan. Pwede kayo magpagawa ng bahay dyan Ganon din itong si Mike Abe. Pagkalapad ng itong ilong ng mga hayop na to. Pero ang kampante silang humarap sa camera. Itong mga itsurang na itong mga hindi naman hindi naman mukhang tao itong mga ito. Mukhang mga alien itong mga ito. Magboboluntaryo daw siya nga mag-repair. Uy, ano nga kaya ka doon ganito? Total, press tayong sinasabi mo, taga Mindoro ka. Ako talagang dito ako pinanganak sa Mindoro. Okay? Ikaw, dayo ka lang dito, kaya hindi kita kinoconsider ng taga Mindoro, pero dito ka nakatira sa amin sa Mindoro. Since na magre-repair ka, pagkatapos kaya ng laban ni Duterte at saka nitong si Torre, ano kaya kung tayo naman ang maglaban? Papipiliin kita. Kung suntukan tayo, pero gusto ko rito walang glove kasi gusto ko rito pag lumaban ako, patayan talaga. Walang glove. Wala. Or either papipiliin kita. Gusto mo espada, arnes tayo? O di kaya tsako? Papipiliin kita. Ang yabang-yabang mo. Magpire-repere ka, dinaya mo lang si Baste. Dahil idolo mo itong si Torre, ikaw na mismo nagsasabi na General Astig yung pagtawag mo kay Torre. Tapos magre-repere ka, dinaya mo lang si Baste. Tingnan mo yung kabubuhan mo, hindi mo alam. Yung pinagsasabi mo, bubo ka talaga. Kaya natatanggalan ka ng lisensya Kasi bubo ka. Iparating nyo na po itong kwan ko. Itong hamon ko kay Gadon. Ayaw ko ng may glove. Kung gustong suntukan, suntukan. Ay, baka pangilan na ba yan? Kung halimbawa lumaban sa akin yan.
Aba, hindi ko na mabilang kung pang ilan na yan kung sakali na binasag ko ang mukha. At yan, babasagin ko pala naman ang mukha niyan. Hindi niyo makikilala yan. 10 segundo lang ang ibibigay ko sa iyo. Sisiguraduhin ko, hindi ka makikilala ng pamilya mo dahil ultimong yung buto-buto sa mukha mo, durog-durog yan. Kaya ayaw, pag nakipaglaban ako gadon, ayaw ko nang may buksing. At itaya mo na rin. Sabihin mo na rin dyan sa mga bangag mong amo. Itaya na rin nila lahat yung mga kinulimbat nila. Sige. Para matapos na itong mga hamon-hamonan na ito. Tangin na. Nako. Ang kwan mo pa, partida pa itong makakalaban mo. Ikaw alam ko bata ka pa. Ako 176 years old ko na. 176 years old ko na. With birth certificate yan. Ngayon, mamili ka kung anong laban ang gusto mo. Pag hindi natunaw yung pagmumukha mo dito sa isang sapak ko, talo ako. Yun na lang. Pag oras na lumapat itong kwan ko sa iyo, pag hindi natunaw, tutunawin ko yung buong ulo mo. Actually, hindi ko nga lang gagamitan ng sapak yan. Dito lang sa daliri ko, tunaw ka na eh. Pag itinutok ko to sa iyo. Ngayon, gadon. Masyado ka maipal na ni malaki. Ngayon mga kaibigan, alam nyo na ang kasaysayan yan. Kapag tumungtong kayo dito sa amin sa Mindoro at nakakita kayo ng ganyang itsura kay gadon, na parang hindi naman mukhang tao, hindi naman mukhang hayop, yan po ay dayo lang dito sa amin. Nakakahiya nga eh. Kiniklaim niya na taga Mindoro siya, ay wala pong ganyang itsura dito. Dahil ang pagkakaalam ko, kaming mga taga Mindoro, ay hindi matatawaran ang ganda. Hindi matatawaran ang pagiging gwapo. Lalot yung mga nakapag-subscribe na dito sa channel ko. Nako. Kaya, matagal na ako nag-iimbita rito kay Gadon na mag-subscribe dito sa channel ko para gumawa po. Ayaw niya. So, gusto niya yung itsura niya na gatroso ang ilong. Dito po sa mga pangit ngayon na makakapanood nitong Birana Live Studio TV, subukan nyo. Pindutin ang subscribe dito. Pindutin ang notification bell. Pindutin yung all. Pagka hindi kayo gumanda at gumwapo, sabihin nyo sinungaling ako. Yan yon. Diba? So, muli po ang aking pasasalamat sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa ating munting channel. Bagamat may mga tensyon minsan, ay hayaan na po natin yan at talagang kasali po yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Basta po ang sa akin dito, lahat po kayong mga subscriber ko, mag-ingat po kayo, lalo't itong mga bagyong ito sunod-sunod. So ingat po kayo, kung hindi rin lang kailangan na lumabas kayo ng bahay, huwag na po kayong lumabas ng bahay dahil nandyan po yung mga virus na yan. At lalo kung makita nyo itong si Gadon na ito, ay baka lalong mabavirus kayo dahil yung ilong niya ang naghahasik ng virus. Maging itong si Mike Abe na walang ibang tinapik ito kundi si Pastor Kibuloy at saka itong si President Duterte. Yan yung mga virus. Kasama na ito si Risa Hontivirus. Yan yon. Na namumutla na rin ang bilat yan. So, hanggang dito lamang po. At ano pa nga ba ang lagi kong sinasabi pagkatapos ko magdaldal? Ay, mahal na mahal ko po kayong lahat.